Dear Native Filipina, beginner follower mo pa lang ako. Dumaan ka sa wall ng Facebook ko at pinanood ko yung video. Tinapos kong panoorin ang video, so nagkaroon ako ng interes. Kaya naman nag-follow ako sa'yo. Kumbaga, nag-e-enjoy akong manood sa mga good vibes mong advices. Ngayon, nagkaroon ako ng curiosity sa mga contents mo. Naisip ko pong i-share yung story ng ex-friend ko. Para po isang awareness sa mga good followers mo at sa mga AFAM hunters dyan. Itong story ko ay hindi sa akin. Baka kasi isipin mo na storya ko ito. Sa totoong buhay lang ay ganito po ang nangyari. Yung dating close friend ko ay lumabas siya sa poder ng husband niya kasi sinasaktan siya. Naawa ako sa kanya kasi wala siyang ibang mapupuntahan maliban lang sa akin. Parehas po pala kaming may asawang Hapon. Nasa Japan kami. Kinausap ko yung husband ko, madam. Nakawawa yung kaibigan ko kasi sinasaktan siya ng asawa niya. Wala siyang matutuluyan maliban sa akin. Sa totoo lang, super bait ng asawa ko. At hindi ako nahirapang pakiusapan siya. Pumayag naman siya kaagad na magstay sa bahay namin ang ex-friend ko. Ngayon, madam, itong ex-friend ko ay talagang mahilig sa chatting. Ngayon po may nakilala siya sa Facebook na Kano. Isang retired military daw. Madalas ang chatting nila. At dumating na nga yung time na nag-video call na sila. Maraming beses silang nagtsikahan sa video call. Ngayon, madam, nagkaroon ako one time ng day off. Ibig sabihin wala akong pasok. Ipinakilala niya sa akin yung Kano. Sa totoo lang, wala akong hilig sa ganoong style na ipakita ako sa video kasi nga introvert ang personalidad ko. Ayaw kong makipagtsikahan sa mga guys sa social media. Kasi nga may sarili akong mundo. Alam mo, madam, dumating na yung point na nagkaunawaan na silang dalawa. Kumbaga, naging magjowa na sila. Pero pinagsabihan ko yung ex-friend ko na huwag kang magpadala sa golden mouth niya. Kasi hindi totoo yan. Baka scammer lang yan. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, yung problema mo, hindi yan solusyon. Para maghanap ka ng panibagong sakit sa ulo. Alam mo, Madam Native Filipina, matigas ang ulo ng ex-friend ko. Parang nag-e-enjoy talaga siya sa Kano. Tapos, pinagmalaki pa niya na nakita niya daw yung big house ng Kano. Sumagot naman ako na malay mo, pag-aari yun ng kaibigan ni Kano. Huwag kang maniwala kahit lagi mo pang kausap at ka-video call. Nung ipinakilala pala ako sa Kano, madam, ay nag-hello lang ako tapos umalis na ako kaagad. Hinayaan ko silang mag-usap. Pero sa totoo lang, hindi ko feel yung Kano. Kasi mukhang manluloko ba. Ang edad pala ng Kano ay 65 years old. Sa gabi pala, pag nag-uusap sila ay naririnig ko ang usapan nila. Kasi nga magkasama kami ng ex-friend ko sa kwarto ko. Sa usapan nila, naririnig ko na magpapadala daw ng mga sets ng alahas. Ngayon, pumayag yata yung bobo kong ex-friend. Wala akong sawa sa kakasabi na hindi totoo yan. Ayaw po talagang maniwala. Ang sabi ng Kano, kailangan daw magpadala ng 15 lapad. Kasi nga marami daw yung alahas na ipapadala sa kanya. So medyo malaki daw ang bayad sa tax. Nagulat ako, madam, kasi nagpadala yung ex-friend ko ng 10 lapad lang muna. Sabi ko, hindi yan totoo. Ngayon, sabi ni Kano, pinadala na daw yung bagahe. Kaso naharang daw. Ang sabi ko sa ex-friend ko, madam, ay i-confirm niya muna. Tawagan yung company, kung totoo. Pero po matigas ang ulo, para akong na high blood. Kaya sabi ko sa kanya, kung ayaw mong tumawag, edi ako ang tatawag. Kaso ayaw niyang ibigay yung full address ng pinagpadalhan ng bagahe. So wala akong nagawa. Pero sa totoo lang, ako ang na-stress at nabwisit sa usapan nila. Ang tanga kong ex-friend ay paniwala pa rin. Hanggang sa walang dumating na bagahe. Inaway ko yung ex-friend ko, Madam Pilipina, kasi matigas ang ulo. Ayaw makinig. Kaya ang sa akin ay concern lang ako bilang magkaibigan kami. Sa totoong buhay lang, umutang pa siya sa akin ng 5 lapad para may maipadala sa Kano niya. Kasi parang nadala na siya sa golden mouth ng Kano. Hindi pa rin ako nagsawa na magsalita sa tanga kong ex-friend. Parang nakulam siya sa mga magagandang salita ni Kano. Nakakabwisit. Ang sarap murahin. Over my dead body, gigil na gigil ako sa Kano niya at sa bobo kong ex-friend. Dumating ang time, madam, na naputol ang cellphone ng ex-friend ko dahil hindi siya nakabayad.
At in short, hiniram niya yung cellphone ko para doon sila mag-continuong magtsikahan ni Kano. So, alam ni Kano na akin ang cellphone na ginagamit ng ex-friend ko. Ngayon, wala na yung ex-friend ko kasi nag-part-time siya dahil night job ang trabaho niya. Nag-ring yung cellphone ko. Pumasok sa messenger ang Kano at ako ang nakausap niya. Ang sabi ko, mamaya pa uuwi ang friend ko kasi may pasok siya. Itong phone ay akin kasi putol ang cellphone ng ex-friend ko. Madam, matatawa ka talaga sa kakapalan ng face ng Kano. Pati ako gustong gawing pulutan ba? Ang sabi niya, pautangin ko daw siya ng $1,000. Babayaran na lang daw ako pagdating niya sa Japan. Sabi ko naman, hindi ako bahay pautangan. Kasi sinabi niya na kahit tubuan na lang daw niya. Imagine madam, that super duper talaga magsalita. Pero hindi ako nadala kasi may ugali ako na mahirap magtiwala sa tao. Ngayon madam, dumating na nga yung friend ko galing sa work. Sinabi ko na ang kapal ng mukha ng jowa mo, pati ako gusto pang gawing biktima. Kaya naman sa inis ko, sinabi ko sa ex-friend kong pinangalanan kong Tilapia na I was not born yesterday. Alam ko na talagang scammer yung Kano niya kasi super kulit at kapal ng mukha. Sinabi ko sa Tilapia kong ex-friend na hindi porket nakausap mo yung Kano mo ay totoo na yan. Kasi ako yung taong mahilig mag-research sa computer at nagbabasa sa YouTube about strategy ng mga scammers. Hanggang sa dumating na yung point na nasa Japan na daw yung Kano madam. Oh my gosh talaga madam. Nung nagsabog yata ng katangahan ay sinalo lahat ng kaibigan ko. Ngayon, itong si Tilapia, madam na ex-friend ko kasi ang brain niya ay parang isda sa liit, buwisit siya. Sa totoong buhay lang, tumaas ang anxiety disorder ko sa ex-friend ko. Ang totoo nga pala madam, dahil wala pang cellphone yung ex-friend ko na si Tilapia, ay panay ang chat at tawag sa akin nung Kano. Sa sobrang buwisit ko, pinagmumura ko ng todo. Lahat ng pangit na salita ay sinabi ko na yata. Pero cool lang ang Kano madam. Parang okay lang siya ba na sinasabihan ko siya ng mga masasama. Sinabi pa niya na gusto niyang maging callmate na lang daw kami. Sabi ko, hindi ako magiging callmate mo dahil abala ka lang sa akin. Ang kapal ng mukha mo na hindi mo ako kilala pero uutangan mo ako. Madam, hindi ako tinatablan ng mga ganoong salita. Lalo pa akong nag-iinit kasi nga may anxiety disorder ako. Napagod ako sa mga sinasabi ng Kano at sa kakasagot ng mga tawag niya. Pero parang kulang sa akin. Kaya naman ibinlock ko siya. Sinabihan ko talaga ng kapal ng mukha mong scammer ka. Gusto mo ng easy money, tamad kang kumayod. Hindi mo ba alam na yung pinadala ng ex-friend ko sa'yo na $500 ay inutang niya pa sa akin? Madam Native Filipina, may tao yatang ang utak ay parang bulinaw na isda. Nandito na tayo sa climax, madam. So, tumawag na nga yung Kano sa cellphone ng ex-friend ko kasi nabayaran na yung bill. Pinagmalaki at pinagmayabang pa ng ex-friend ko sa akin, Madam Native Filipina, na gustong isampal sa mukha ko na dumating na nga yung Kano niya na nasa Japan na daw. Sabi ni Tilapia kong friend, mas matanda ako kay Tilapia madam ha, kaya ang tawag niya sa akin ate. Sabi niya, ate, si Kano nasa Japan na at magkikita na rin kami. Sumagot lang ako ng hindi totoo yan. Ang matindi dito madam ay mas lalo akong na-stress. Tumaas ang level ng anxiety ko. Kasi nagdrama ang Kano again and again. Ang sabi niya nasa airport na daw siya. Kaso hindi daw makalabas dahil na-hold daw. At may kulang daw ang mga papeles niya. Sa buwisit ko kay Tilapia madam, naging crazy na rin ako. Kasi nga na-high blood ako kahit anemic pa ako. Kasi nandoon pa rin na naniniwala siya sa mga sinasabi ni Kano. Sabi ko kako, ang tanga talaga. Kung hindi complete ang papers niya, hindi ito makakasakay ng eroplano. Anong klaseng utak ang meron ka ba? Bakit hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa mga sinasabi ng Kano mo? Alam mo Madam Native Filipina, matindi ang buwisit ko kay Tilapia. Kasi kahit naloko na siya dahil pinadalhan niya ng 10 lapad at walang dumating na bagahe, ay paniwalang paniwala pa rin siya. Alam mo madam, matindi yung Kano, matalino pagdating sa gimmick at drama. Makakalabas lang daw siya sa airport ng Japan kung magbabayad siya ng $1,000. So madam, si Tilapia ay naniniwala talaga na nasa airport si Kano at gusto na naman niyang magpadala
ng pera sa bank account na sinabi ni Kano na doon isend ang pera. Nagpaliwanag ako kay Tilapia. Sabi ko, walang ganon. Kung hindi complete ang papers ay hindi ka makakasakay at hindi ka makakabiyahe. Madam, sa Japan pa na hindi uso ang lagay or under the table or money talk. Mahigpit talaga sa Japan. Super. Habang nag-uusap sila ni Kano, madam, ay naririnig ko lahat ng usapan nila. Talagang nagmamakaawa ang Kano na magpadala na siya ng pera para magkita na sila, madam. Kasi miss na daw niya si Tilapia. Pag naaalala ko itong story ni Tilapia ay ang stress level ko tumataas talaga, madam. So to be continue, madam. Sobrang gigil ko kay Tilapia at kay Kano. Sinabi ko kay Tilapia na kung totoong nasa Japan siya, ay dapat sabihin niya kung nasaang airport siya at pupuntahan namin. So ganun na nga ang sabi ko, madam. Sa Japan pala, madam, ay may dalawang airport lang. Ito ang Narita Airport at Haneda Airport. Ngayon, tinanong nga ni Tilapia kung nasa ang airport siya. Diyos ko, madam, walang masabing lugar. Ako ang tagaturo sa friend kong Tilapia kung ano ang sasabihin niya. Pinatanong ko talaga sa kanya kung saang airport ba at pupuntahan namin. Dahil kung totoo man na nasa airport talaga siya ng Japan, ay kahit 2 hours pang biyahiin namin ay okay lang. Para sa ikakaligaya ng ex-friend ko ay ipagdadrive ko siya. Pero alam ko naman talaga na hindi totoo na nasa airport yung Kano. Alam mo, madam, nung sinabi ni Tilapia na saang airport ka ba para mapuntahan ka namin, ipagdadrive ako ng kaibigan ko, ay matagal ang kulitan nila, madam, sa phone. Laging bukang bibig ni Kano na padalhan na siya ng pera kaagad para makalabas na daw siya ng airport ko, no. Siguro yung usapan nila umabot ng 46 minutes. Pero hindi niya pa rin masabi kung saang airport siya naroon. Ang tirada niya ay puro pera, send immediately daw. Sa totoo lang, madam, ako ay isang mapagmahal na kaibigan. Totoo ako. Pero kung hindi ka marunong makinig sa mga efforts ng payo ko ay babasura talaga kita ng ganon. Dahil sa sobrang gigil ko, madam, sa kaibigan kong Tilapia ay nasabi ko sa kanya, tanga ka, nabarang ka yata ng Kano mo. Yung usapan nila ba, madam, ay na-stress ako. Kaya matindi yung anxiety ko, madam. Sumumpong talaga. Kaya feeling ko mababaliw na ako. Sa sobrang inis ko, madam, sinabihan ko ang scammer na hayop ka. Buhay ka pa pero sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Alam kong wala ka sa Japan. Dahil hindi mo man lang masabi kung nasa ang airport kang hayop ka. Wala kang puso. Sinira mo ang friendship namin ng kaibigan ko. Madam, pinagmumura ko talaga ang Kano at nagalit din siya sa akin. Pinagmumura din niya ako. Hindi niya kasi nakayanan ang mga bad words na sinabi ko sa kanya. Tapos nagalit din yung friend ko sa akin. Kaya, madam, yung Kano ay ibinlock po niya ang friend ko. Kasi nga inagaw ko yung cellphone ng friend ko at ako na ang tumapos ng kabaliwan nila. Yung Tilapia kong friend pala, madam, ay tumira sa akin ng 6 months. Pero yung magandang relasyon namin ay nasira dahil lang sa maling akala. Sa totoo lang, madam, itong story ni Tilapia ay wala na sana akong planong balikan. Kasi takot akong sumumpong na naman yung anxiety ko. Maraming salamat, madam, sa pagbabasa ng story ng aking ex-friend. Madam Letter Sender, maraming salamat sa concern mo sa ating mga AFAM hunters. So mga madamdamin kong taga-subaybay, may part 2 pa daw ito. Ikukwento naman sa atin ni Madam Letter Sender kung ano ang naging love story nila ng kanyang naging asawang Hapon. Kaya kayo, mag-ingat kayo sa mga scammers, ha. Hindi porket nakita nyo sa video call ay totoo na. Basta kadalasan pag scammer, more on chatting and more on audio calls ang tirada nila. At syempre, pera-pera ang usapan. Nagagalit kapag hindi nyo binibigyan ng pansin ang kanilang mga request na kesyo pautangin mo, pahiramin mo daw ng pera. Kasi nagka-problema, ay nako, i-block nyo na yan kaagad, alam nyo nang gagawin nyo. Huwag nyo nang hintayin na mabarang pa kayo, makulam pa kayo, or ma-hypnotize pa kayo, at mapasunod kayong magpadala ng pera. Tsak, buslot ang bulsa nyo. Yun lang, maraming salamat.